His name echoes the very essence of service, dedication, and compassion. Our guest of honor and speaker for this year's Senior High School 7th graduation ceremony is a native of Barangay Bilan. He was born on May 7, 1999, the firstborn son of Mr. Alfredo G. Pasaron Jr. and Mrs. Joni F. Pasaron. He completed his elementary education here at Bilan Integrated School, formerly known as Bilan Elementary School, in the year 2011. He finished his secondary education at the very school where you are graduating as first honorable mention in the year 2015. Looking back, he was very active and engaged in the different activities of the school. He was the school's first placer for 3 consecutive years in Nutri-Quiz in 2012, 2013, and 2014. He also won the first place in dish gardening municipal level Techno-Olympics in the year 2014 and won 3rd place in the division level Techno-Olympics in the same year. He was also the 7th place in Tower of Hanoi during the Division Mathematics Festival 2013. To top it all, he was awarded as the Best Title Proposal and Best Presenter during the 2014 Division Conducting and Managing Science Investigatory Projects for elementary and secondary levels. His achievements as a student are truly commendable as they mirror his great sense of commitment, hard work, and passion. His character and values made him the youth president and the Sunday school director of United Pentecostal Church, Manaoag. He finished his bachelor's degree in secondary education, major in Filipino at Pangasinan State University, Urdaneta Campus in 2019, and passed the licensure exam for teachers in the same year. At present, he is working as the Human Resource Admin and ESL teacher at One Talk English Learning Center, Urdaneta. Our guest of honor and speaker is one who loves writing poetry, dish gardening, and listening to music. A coffee and nature lover, he also believed in the saying, walang imposible sa taong porsigido at may pangarap. With great pride and honor, I am privileged to present to you a living inspiration to the young generation. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our guest of honor and speaker, Mr. Keith Jasper Flores Pasaron. Thank you so much, Ma'am Warren, for that wonderful introduction. Ayan, so mula noon hanggang ngayon, ayan, walang kupas pa rin si Ma'am Warren sa pag-introduce. Thank you so much, Ma'am Warren. And now you may be seated. Thank you. So bago ang lahat, binabati ko po ang mga graduates at ang ating mga proud parents
ng maligayang pagtatapos. Congratulations po sa inyong lahat. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili at inyong mga magulang. So ayan. To our Schools Division Superintendent, Dr. Vivian Luz Espagat-Patan, the Public Schools District Supervisor, Dr. Neil V. Gavina, the beloved Principal of Dilan Integrated School, Dr. Cherry C. Quisada, the Head Teacher of Dilan Integrated School, Dr. Raymond G. Erpelo, the Honorable Mayor Calvin T. Chan, Honorable Councilor Mark Lee Francisco, sir, Honorable Councilor Jovito Istaris Jr., sir, Honorable Councilor Maximiano Balielo, sir, and Barangay Kagawad Henry Datario, sir, the Dilan Sangguniang Barangay headed by Honorable Renato M. Datario, the Barangay Kagawad in charge in education, Honorable Freddy D. Flores, the School Parents Teachers Association headed by Honorable Alexander N. Datario, sir, the municipal, barangay, and PTA officials who are with us today, the teaching force of Dilan Integrated School, guests, visitors, graduates, and to our dear parents, magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, so, ako po ay nagagalak sa araw na ito at malaki po ang pasasalamat ko po sa Dilan Integrated School family sa pag-imbita po sa akin na maging guest of honor and speaker. For giving me this opportunity na makapagbahagi po sa inyo ng iba't ibang mga kwento na kung saan ay kapupulutan po ninyo ng inspirasyon na makamit nyo ang inyong pangarap sa buhay. So, ayan. Halos isang dekada na rin po ang lumipas simula nang ako ay makapagtapos sa ating mahal na paaralan. Parang kahapon lang, ako rin po ay nakaupo dyan sa inyong mga kinaupuan, nakasuot ng toga, ayan, at ngayon ay grabe ang bilis ng panahon. Maraming masasayang alaala ang nais kong balikan dito sa Dilan Integrated School. Nagagalak ako na muli akong makatungtong muli dito sa entabladong ito. Ngayon, kung babalikan ko po ang aking high school life rito sa Dilan Integrated School, ay masasabi ko po na ito ay isa sa mga highlights at precious moments ng aking buhay. Sa kadahilan ng ang paaralang ito ang siyang humubog sa akin na maging matapang sa hamon ng buhay. Ang paaralan na ito ang siyang humubog sa akin na maging leader. Para po sa inyong kaalaman, ako po ay bahagi ng Supreme Student Government taong 2012 to 2013 bilang auditor at taong 2013 to 2014 naman bilang PIO. So, hello po kay Ma'am Debbie. Siya po yung aming SSG advisor ko noon. Thank you for your advices, ma'am. Ayan. At ako rin po ay naging aktibo noong high school sa mga aktibidades dito sa ating paaralan. So every nutrition month po ay ako po ay sumasama sa Nutri-Quiz. Kung hindi nyo po alam yung Nutri-Quiz, ito po ay quiz bee patungkol po sa health and nutrition. So ayan, nakamit ko po yung 3 consecutive years na first place po tayo sa Nutri-Quiz from 2012, 2013, and 2014. Glory to God. Ayan. Thank you po kay Sir Aki. Sir Aki. At maging sa municipal level at division level din po, hindi po tayo nagtatalo doon. Ayan, kundi tayo rin po ay lumaban sa patimpalak na dish gardening. So, sino sa inyo rito yung nakakaalam kung ano yung dish gardening? May nakakaalam ba sa inyo? Dish gardening? Ayan, yun yung parang may pot o planggana na kung saan lalagyan nyo or didesignan ninyo ng mga halaman. So, para siyang landscaping in a pot. Okay? So, ayan. At ako po ay first place sa municipal level at third place po tayo sa division level po nun. Shout out po sa aking mommy, Mommy Joni. I love you. Thank you for being my coach
I owe this award to you, Mami. Ayan. At kung iisipin po noon, yung ginamit ko po, yung mga kalaban ko po is, yung ginamit po nila talagang pot na sementado, pero yung sa amin is malaking pot siya. Kami yung pinakamalaking dish garden noon. Thank you, Mami. I love you. So, ayan. Tayo rin po ay inawardan ng Best Presenter and Best Title Proposal during the Division Science Investigatory Project taong 2014. And ang coach ko rin po dyan ay ang aking Mami. Mami Joni. Thank you so much, Mami. At 7th place din po tayo sa Division Mathematics Festival. Okay, Tower of Hanoi. And thank you so much sa aking coach, Ma'am Emily Toreno. Thank you, Ma'am. Ayan, so, bakit ko kayo sinasabi ang mga ito? Hindi ko sinasabi ang mga ito upang magyabang. But because hinubog ako ng paaralan na ito na huwag matakot sa hamon ng buhay. Ayan, na maging matapang, na huwag matakot sumubok, huwag matakot magkamali. Ayan, so in order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. Na kung gusto mong magtagumpay o magwagi, kailangan yung kagustuhan mo na magtagumpay ay mas malaki kaysa sa takot mong mabigo. So, minabuti kong gawin ang lahat ng aking makakaya bilang inyong panauhing pandangal upang makapagbigay ng inspirasyon sa inyong lahat, upang maitanim sa inyong puso at isipan ang mga aral na nais kong ibahagi sa inyong pagtatapos. Handa na ba ang lahat? Ayan, mga graduates, magsabi, yes na yes po. 1, 2, 3, go! Yes na yes po. Ulitin natin. Gusto ko yung malakas, malinaw at sabay-sabay. Okay? Mga graduates, handa na ba ang lahat? Yes po. Ayan, okay. So mamaya mayroon tayong graded recitation, ha? Mamaya, ang hindi makasagot, anong gagawin natin? Hindi makakatanggap ng certificate. Okay? Joke yan. So may graded recitation po tayo mamaya. Okay? Kaya makinig tayong lahat. So ito po ay tinatawag kong 4Ps. Ayan, iba ito sa programa ng gobyerno na nagbibigay tulong pinansyal para sa mga mahihirap na mag-aaral. So tinawag ko itong 4Ps sapagkat kinapapalooban ito ng 4 na mahalagang katangian na kailangang taglayin ng isang kabataan upang makamit niya ang pangarap niya sa buhay. Okay, so umpisa natin. Ang ibig sabihin ng unang P ay Panginoon. Ayan, ulitin ko. Ano ulit yung ibig sabihin ng unang P para makamit ninyo ang pangarap ninyo sa buhay? Panginoon. Okay, sapagkat naniniwala ako na sa lahat ng gagawin nating bagay ay napakahalagang hilingin ang gabay ng ating Panginoon. Sabi nga sa English, above all, put God first. Sa bawat decision po natin sa ating buhay, isipin natin na lagi natin siyang kasama at magagawa natin ang lahat ng bagay sa tulong niya. Okay? Huwag kang matakot na magkamali because the fear of failure is the greatest mistake. Okay? Tandaan natin na tayo ang pipili ng ating landas na tatahakin. At lagi natin isama ang Panginoon sa ating mga plano at desisyon sa buhay at paniguradong hahawakan niya ang mga ito. Okay? At ikaw ay magtatagumpay. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus, for this wonderful day. So, ano ulit ang unang P na kailangan para makamit ang pangarap sa buhay? Ano ulit? Panginoon. Okay, above all, put God first. So, dumako na tayo sa pangalawang P. Okay, ang pangalawang P naman ay pangarap. Okay? Ang simula ng paglalakbay sa buhay ay syempre ang pagkakaroon ng pangarap. Okay? Sapagkat ito ang magiging gabay sa pagtahak ng landas patungo sa ating magandang kinabukasan. Ako ay nag-aral sa kolehiyo sa Pangasinan State University Urdaneta sa kursong bachelier ng sekundaryang pang-edukasyon na nagpapakadalubhasa sa Filipino. Tunay nga na walang madaling kurso. Okay? Lahat pinaghihirapan.
Ngayon, mas naiintindihan ko na at nauunawaan ko na ang aking mga guro. Hindi pala madali ang maging isang guro. Mahirap, challenging, sa paggawa pa lamang po ng detailed lesson plan, detalyadong banghay-aralin, ng instructional materials, ng exam table of specification, ano pa ng PowerPoint presentation, kabi-kabila ang reporting, demo teaching, isama mo pa yung classroom management, ay talagang mahirap. Pero kakayanin sa tulong ng ating Panginoon at dahil mayroon tayong pangarap. So, hindi madali ang pagiging isang guro. Kaya saludo po ako sa ating mga guro. Ayan. And thank you so much po. Deserve po ng ating mga guro ang ating appreciation po dahil tinuruan po tayo. Ayan. So, salamat sa ating mga guro sa kanilang efforts, hard work, sa kanilang patience na turuan po tayo. They are part of our success too. Okay? So, ayan. And thank you sa ating mga minamahal na guro. Palakpakan naman natin yung ating mga minamahal na guro. Ayan. We love you and we appreciate you. So, ang mga pagsubok, hirap, at problema ay hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap. Ito ay mga gabay lamang upang tayo ay maging matatag at malakas. Libre lang naman ang mangarap, pero hindi libre ang pag-abot nito. Kailangan mamuhunan tayo ng sipag, ng syaga, at syempre tiwala sa Diyos. Ano ulit yung pangalawang P para makamit natin yung pangarap natin sa buhay? Kailangan mayroon kayong pangarap. Okay? Kailangan mayroon ang bawat sa inyong pangarap. Ang pangarap ay makakamtan natin sa pamamagitan ng ikatlong P. Ang ikatlong P naman ay pagsisikap. Okay? So ano ulit yung ikatlong P para makamit natin ang ating minimithi sa buhay? Pagsisikap. Tama. Walang bagay na madali sa buhay. Lahat ay pinagsisikapan para makamtan. Sabi nga nila, mas masarap ang tagumpay kung pinagsumikapan mo itong makamtan. Sa tulong ng Diyos ay napagpatuloy ko po ang pagtupad ng aking pangarap. At sa kabutihang palad, sa loob ng 4 na taon, ako po ay nagtapos sa aking kurso na Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino taong 2019. And the same year, ako po ay kumuha ng Board Licensure Examination for Professional Teachers. And on that same year, by the grace of God, ako po ay nakapasa. Salamat sa Diyos. At naging licensed professional teacher po tayo that time when I was 20 years old. So fast forward po, ang first job ko po ay ESL teacher sa One Talk English Learning Center, ACADSOC. Sa mga hindi po nakakaalam, ang ibig sabihin po ng ESL ay English as a second language. So natuturo po ako ng Chinese students all about English. Na yung kanilang first language ay hindi po English. Ayan, yung mga taon po nila ay ranges from 3 years old, so toddlers, up to 65 years old. So natuturo po ako ng Chinese na toddlers, kids, teenagers, and adults. Ayan. And gusto nyo bang marinig akong mag-Chinese? Ha? Okay, so mag-Chinese ako. Sabi ko kung sinong nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito ay magtaas ng kamay, ha? Okay. 你能听得懂吗？你可以听得懂吗？早上好，下午好，晚上好。Ayan. So, yung mga winika ko po ay greetings po sa Chinese. Okay, yung good morning, Zhao Shang Hao. Good afternoon, Xia Wu Hao. And then good evening po is Wan Shang Hao. Okay? Take note po ha, take note, Your Honor. Hindi ko po kilala si Teacher Robilin. So ayan, hindi po ako spy ng China ha, Your Honor. Okay, at alam ko po kung saan po ako nag-aral. Okay, sa Dilan Integrated School. Okay, so ayan. And kidding aside, after 6 months po, na-promote po ako bilang HR admin sa One Talk English Learning Center, na kung saan kinakailangan ko pong i-promote yung growth employer and employee relationship po ng company po namin. And
magplano ng activities, mag-set up po ng interview, ng demo training, ng briefing, ng orientation, and so on. So nagbunga po yung aking pangarap, nagbunga po yung aking pagsisikap, at masaya po ako sa kung ano po ang narating ko sa buhay. So ayan, at bilang panganay na anak, masarap sa feeling na unti-unti mo nang nasusuklian ang sakripisyo ng iyong mga magulang. So walang mahirap sa taong may pangarap at pagsisikap. Tatandaan niyo yan. Okay? Ano ulit yung ikatlong P? Pagsisikap. Okay? Ang pang-apat at panghuling P naman ay pagpapakumbaba. Okay? Ano ulit yung pang-apat na P? Pagpapakumbaba. Kailangan nating maging mapagpakumbaba sa lahat ng tao at sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa ating mga magulang na nagsilbi po nating gabay at kalakasan. Matuto po tayong lumingon sa ating pinanggalingan. Ayan, pamilya ang aking inspirasyon sa pag-abot ng aking pangarap. Ang aking ina, Mami Joni, na palaging nakasuporta at gumagabay sa akin. Ma, thank you and I love you so much. At ang aking ama, na noong siya po ay nabubuhay pa, ay talagang gusto niyang ibigay sa amin yung pinaka-the best. I miss you, I love you, and thank you, Daddy. Si Kagawad Uying. Ang tunay na sekreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Huwag na huwag kayong matakot na magkamali. Okay, mahalaga talagang may natapos ka sa pag-aaral. Hindi lang dapat mayroon kang diploma. Kinakailangan mayroon ka ding katangian na mas nakakaangat sa iba. Kaya ang magandang kinabukasan ay para sa mga taong nagtitiwala sa kanilang kakayahan. At syempre, may pananalig sa Diyos. Seize the moment. Man was never intended to become an oyster. Know the value of time. Snatch, seize, and enjoy every moment of it. No idleness, no laziness, no procrastination. Never put off till tomorrow what you can do today. So ang pinakamahalagang bagay na aking natutunan sa buhay ay hindi tayo habang buhay na magiging bata. So pagbutihin ninyo ang inyong mga pag-aaral para makakuha kayo ng mataas na marka, ngunit huwag ninyong kalilimutan na magsaya sa bawat sandali ng inyong buhay bilang estudyante. Ano ulit ang ika-4 na P para makamit ang pangarap sa buhay? Pagpapakumbaba. Okay? So naway hindi dito matapos at iiwanan ang mga aral ng buhay na inyong natutunan mula sa inyong mga guro, mga magulang at mga kaibigan. Ang mga aral ng buhay na lalong mas mahalaga kumpara sa mga medalya, tropeyo, sertipiko at maging ng diploma. Binabati ko kayong lahat at umaasa ako na gagamitin ninyo sa mabuti ang inyong talino at lakas upang maisulog ng mabuti ang inyong mga sarili. At sa inyong pagtungtong sa kolehiyo, hangarin naming lahat kasama ang inyong mga magulang na nagmamahal sa inyo na sana'y gawin ninyong lahat ang inyong makakaya upang makapag-aral ng mabuti alang-alang sa inyong sarili at sa inyong mga magulang at sa patuloy na umaasa sa inyong mga kamay. Ito ang pinakamahusay, pinakamabuti ninyong alay sa mga magulang at para masiguro natin ang magandang kinabukasan ninyo at ng ating bayan. Okay? So na-incline po sa ating theme, Filipino Youth, Building a Stronger Future for a New Philippines. Ayan. So, ang lahat po ng naririto sa lugar po na ito, lalong-lalo na po sa ating mga magulang, atin pong gabayan ang ating mga kabataang ito upang makamit po nila ang pangarap nila sa buhay. Ayan, so palakpakan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga magulang, ang ating mga guro, at higit sa lahat ang ating Panginoon. Okay, so ano ulit yung 4 na P, yung 4 P's na katangian na kailangan po natin na katangian upang makamit ang ating pangarap sa buhay. Ano yung una? Panginoon. Okay, isigaw natin. Panginoon. Okay, pangalawa. Pangarap. Pangatlo. Pagsisikap. At pang-4, pagpapakumbaba. Ayan. So naway tumatak iyan sa inyong mga puso't isipan
at magamit ninyo sa buhay ang aral na natutunan ninyo sa araw na ito. So maraming salamat at maligayang pagtatapos. Congratulations, Batch 2024. Thank you very much, sir, for your words of inspiration. Despite the limitations, our graduates have proven that excellence